kay Binoy. Ano po? 2018, ano? Nung arrest tayo, no? Si Senator Robin Padilla nag-aangas. Nagsasabi, Trillanes, lumabas ka na dyan sa Senado. Naalala niyo po ba yun? Yes, oo. Ngayon naman po, ang nasa kalagayan na o sitwasyon na ganito po is si Digong naman po, no? Ano sa tingin niyo yung posible, no? Na mangyayari o ano po masasabi niyo kay Binoy ngayon? Alam niyo, yun ang problema ni Robin Padilla eh. Hindi niya alam kung paano siya si Serco dito kasi siya nagpapanggap siya na katipunero daw siya, Bonifacio daw siya, mahal niya yung bayan. Pero Bonifacio matapang, sir. Yeah? Kaya nga. Pero bakit ka nakadikit sa mga taong maka-China? Di ba? Yun nga po yung sasabihin ko sa inyo eh. Sabi ko, Bonifacio matapang. Pero bakit parang pagka nagtungkol na sa China, parang huwag tayo makipaggera, mga ganon-ganon, di ba? Mga hirit na sumisirko-sirko siya. Tapos nung panahon doon sa Senado, hinahamon niya ako lumabas. Ang sabi nga nung mga senador, wag ako lumabas kasi warrantless arrest yun. Antayin yung warrant. Nung lumabas na, nung inisyuhan naman ako ng warrant nung isang judge, lumabas naman ako. Pumunta ako sa korte noon. Hindi naman niya ako sinalubong doon. No? At ganun yun. No? Lumabas ako doon. Nag-post ako ng bail. Tapos, ano yung sinasabi lang hindi ako lalabas? Lumabas ako Di ba? Tapos, itong kay Kibuloy, bakit siya pro Kibuloy? Nakita mo ng molestya, ng gahasa, ng mga bata, ng ano. Di ba? Tapos, poproteksyonan mo. Paano naman yun? May problema dun sa moral compass. Opo. Tingin ko, hindi pa last question to, Sen. Kasi, hindi naman po lingid sa ating kaalaman lahat, no? Nagkakaroon ng collaboration Unti-unting nabubuo po yung pula at yung pink o yung tinatawag na dilaw po, no? Nagkakaroon po ng collaboration Pabor po ba kayo sa pag-aalyansa na ito? Basta ito yan. Yung alyansa, yun ang nangyayari ngayon, is based on common principles. Hindi ito basta parang, alika, magsanipersa tayo para kalaban. Hindi. Pag titignan mo, ano yung mga, bakit napapalapit yung pink sa Marcos administration, sa mga pula? Dahil din dun sa mga policies ni President Marcos. Una-una, tinanggal niya yung EJK. Di ba? Hindi niya na ginipit yung media. Di ba? At ngayon, nakita mo naman yung mga trolls. Kahit mura-murahin nila si President Marcos, kung anong sabihin, okay lang. Pero nung panahon ni Duterte, magsalita ka doon, sasabihin sa'yo, itotokhang na yan, kunin niya yan, kumaga pinagtutulungan ka, di ba? Hindi ka makaporma. So ngayon, may ganun siya. Kahit siya nang tinatamaan, may freedom of the press, hindi niya na iniipit yung oposisyon. Kagaya namin, no? Tapos si Senator De Lima, pinalabas niya, hindi niya na inipit, no? Kasi obvious na wala namang kasalanan. Tapos itong sa foreign policy, gaya nga ng sinabi ni President VP Leni, sang-ayon siya sa foreign policy ni President Marcos. So itong mga ito ngayon yung basis ng alyansa na tipong kahit mag-disagree tayo sa mga ibang mga pulisiya, pero pulisiya yon, hindi yung ito kasing grupo nila Duterte, ang plano talaga, nag-o-opposition sila para patalsikin si President Marcos. Sabi ko, hindi pwede, kailangan magtulong-tulong tayo lahat para hindi mangyari yan. Kasi pag nangyari yan, mauupo si Sara, pro-China na naman yung Pilipinas, at maniwala kayo, kung ano si Duterte, iba ang Sara, no? Sabi ko nga po, Sen. Level yan. Sabi ko nga po, Sen, dito sa Pilipinas, naging dalawa ang oposisyon, no? Yung oposisyon nababanat kapag alam nilang mali yung ginagawa. Pero kapag alam nila na tama yung ginagawa ng presidente, sumasang-ayon na at sumusuporta sila. Yun yung sabi ko, kasi sa isang gobyerno, kailangan talaga ng isang oposisyon.
Yeah. Kumbaga para mag-check and balance Maging balance Hindi naman isipin ng presidente na walang magche-check sa akin dito. Sige, tuloy mo yan, bahala kayo diyan, ganito. Yung pangalawang opposition po, ito yung nakikita natin doon sa kabilang side. Na di po bang pababain natin yan, gawan natin ng kung ano-anong mga peking mga kagaya niyan, yung full video, etc. Ano po? Kaya sabi ko, ngayon, na-realize ko na ito palang opposition, dating sila Senator Trillanes o yung hanay ng mga kakamping is yun pala yung dapat na opposition na nasa gobyerno. So, yun talaga yung ang role, no? At makita mo, no, si Senator Risa, pag nag-imbestiga siya, kunyari itong si Alice Go or yung mga Pogo, si President Marcos hindi niya pipigilan yan kasi hindi siya kasabwat. Ang problema kay Duterte kasi noon, yung mga iniimbestigahan namin, yung droga, yung corruption, yung pinipigilan niya kasi kasabwat siya. 'Di ba? Yun yung kaibahan. Ito si President Marcos, mas gusto nga niya nalalaman kung sino yung mga corrupt diyan sa Bureau of Immigration, sa Customs o kung saan-saan para maayos yung gobyerno kasi hindi kasabwat, hindi sindikato. Kaya yun dapat i-welcome mo nga yun yung investigation na Pero itong ginagawa ni Bato, yan, 'di ba? House show pilit na pilit, inventong-invento at samantalang nung panahon ni Digong, nasa harap na nila, nakabalandra na yung ebidensya sa involvement ni Duterte sa illegal drugs pero pinoproteksyon na nila. So yun yung kaibahan. Sir, nasabi nyo po dito sa panahon ni PBBM ng ating Pangulo, kumbaga hindi sinisikil yung mga mamamahayag o yung mga stations. Sige, balita kayo, okay lang. Yeah. Pero iba yung narinig namin sa SMNI Ang narinig namin sa SMNI, sinisikil yung kanilang karapatan. Alam nyo, may limits kasi yung, 'di ba, yung freedom of expression. Okay yan, yung freedom of the press. Pero pag ginagamit mo pang propaganda to peddle fake news, ay hindi pwede yon, pang-aabuso ng prangkisa yon. 'Di ba? Ilang beses na narinig nyo naman yung mga host nila diyan, sila Badoy, sila kung sino-sino. Kung gumawa na lang ng fake news, ganun na lang, walang consequence. Hindi pwedeng ganun kasi binigyan ka ng prangkisa ng gobyerno para gamitin mo ng responsibly. Yung kanila, inabuso nila Kaya kita mo ito na lang ang example. Yung mga Rappler, 'di ba? Rappler sinasabi nila, Inquirer, sinasabi noon mga dilawan na mga yan. Apo. Pero makita mo pagka si President Marcos nakaupo, pero pagka kailangan purihin, hindi yung, 'di ba? Yung polisiya yung tinitignan. Hindi yung basta atake lang ng atake. Kasi wala ka namang reason to attack At this point, yun ang difference. Sa kanila talagang kailangan gumawa sila ng propaganda. Kaya yun yung limits noon. Ganon din yung sa pag-file ko ng libel and cyber libel cases, may kalayaan tayo pero may limits yun. Kailangan hindi ka yumuyurak ng pagkatao ng iba. Opo, yun isa din po sa gusto kong ma-interview, hopefully sana pero kausap na din po ng team namin, yung team nila, si Senator Risa Hontiveros, dahil madami pa po talagang mas gustong malaman ng Pilipino about do sa Pogo Naggulat kami. Ako po dati hindi ko pinapansin Pogo, okay, Pogo. Tapos nung nalaman ko lumabas yung mga balita, especially dumagdag pa po, yung questionable citizenship ni Mayor Alice Go, sabi ko, naku, kailangan mas malaman ng taong bayan ito. So, yun po. Question, Senator. Ito hindi lang po galing sa akin, galing na din po sa mga subscriber. Alam po namin na may plano po kayong tumakbo sa pagka-mayor. Sa Caloocan po. Tama po ba? Opo. Tanong namin,
hindi na po ba maiiba hindi na mababago yung decision nyo? Kasi nakikita ko po, kung babasa po kayo dyan sa comment section, ano po tignan nyo, itanong mo, baka magbago ang isip niya, tumakbo ka ulit bilang senador. Well, nagpapasalamat naman tayo dun sa mga nagsasabi na na pinagtitiwalaan nila tayo at gusto nila tayo suportahan. Pero nakita ko naman kasi ngayon sa Senado, no, yung magiging hanay, magiging slate ng administrasyon, tapos meron ding mga independent candidates like Senator Kiko, Senator Bam, Chal Jokno. Nakita ko ano naman sila, meron naman mga magagaling at maayos na pwedeng maging maayos na representante sa Senado, no? Hindi naman tayo mawawala sa pagtulak ng mga interes ng mga Pilipino kahit na nasa local tayo. Hindi naman po tayo mawawala. Kaya yun po. Pero yun nga, hindi pa naman ito nakaukit sa bato. May mga ilang buwan pa po na nakakaano. Pero sasabihin ko po na mga 98% na ano tayo, tutuloy po tayo sa Caloocan. Yun po. Sa Caloocan po. Tawag dito, pero uulitin natin mga kababayan, malayo-layo pa po ng panahon, ano? May mga ilang buwan pa po yan. Hindi pa nakaukit sa bato, ang sabi. Pero, Sen, kung sakali po na magbago ang inyong pananaw at talagang nakita nyo, ayan, sigaw po ng taong bayan, no? Sa comment section, pati po sa replay nitong live natin, sigaw po talaga is, Senado, ang gusto namin na bumalik ka. Dahil nga po, no? Doon sa simula, na talagang tinatawag ka namin na sundalong kanin, trililing, ano na naman yung pinagsasasabi mo, dito sumusiwalat sa taong bayan. Na, wait lang. Totoo ang sinasabi nitong tao na ito. No? Dahil kung makikita po natin, kumbaga ngayon lang po lumalabas. Sabi nyo nga po kanina, medyo matagal, pero kapag totoo yan, lalabas at lalabas yan. No? Gusto ko po sabihin sa inyo na kapag nagbago ang isip ninyo, ito pong Mark Ramos Channel, isa po sa unang susuporta sa inyo sa pagka-senador. Sir. Well, maraming salamat Mark, no, dun sa tiwala at sa suporta na yan. Basta't makakaasa kayo na hindi naman tayo bibitaw sa ating bayan. Alam nyo, personally, on the personal level, kaibigan naman natin si President Marcos, magkasama kami sa Senado. Kaya hindi tayo mawawala, no, sa pagsulong ng mga interes ng nakararami. Yun po. Yun. O narinig nyo. Basta panghawakan natin mga boss, chief, amo, sir, madam, ha? Sinabi nitong tao na to na nasa harap natin, hindi pa nakataga sa bato. Although kahit 2% ang natitira, mga bossing, mahaba-haba pa po yan. Posibleng magbago pa din po, mga kababayan. So, Sen, hindi ko na po kayo patatagalin at isang oras. Alam ko naman din po ang isang oras na pagbablog at isang oras na ini-interview talagang nakakapagod po. Magpaalam na po tayo sa kanila. Maraming salamat Mark sa iyong vlog for this opportunity na marinig ako ng mga followers mo at sa ating mga listeners dyan, mga followers dyan ay subaybay lang po tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. Critical po yung mga panahon na to. Pagkakailangan ho nating na umaksyon o magbigay ng pahayag, malaking bagay po yan kahit na nag-iisa kayong boses pero dagdag yan sa nakararaming boses para proteksyonan natin yung ating demokrasya laban po sa mga pressure at pagtangka ng Duterte camp. Ayun po, kami po ay magpapaalam na mga boss, chief, amo, sir. Maraming salamat po sa inyong oras at laging pagsubaybay dito sa Mark Ramos Channel. Ayaw mag-stop, Sen, parang gusto